Inshallah ta'ala, ito yung pinakalas na parte ng topic natin. Isa sa mga pinaka-easy guideline, it will make your life easy. Kapag ka naintindihan mo to. Yung tinatawag na daruriyatul khams. Yung 5 essential na tinatawag sa Islam. Sa ating pananampalataya, may 5 bagay na pinapangalagaan. May 5 bagay na pinapangalagaan. At anuman ang gawain o anuman ang bagay na makakasira sa 5 bagay na ito, automatic yan ay haram. Yan ay haram. Again, this is not 100% na sabihin natin applicable sa lahat. Pero I'm giving you the shortcut to determine whether something is haram or something is halal. This is like the shortcut, Anything na kontra dito sa 5 bagay na ito. Waalaikumsalam warahmatullah sa mga bumabati ng salam. Okay. Anything na kukontra sa 5 bagay na ito, yan ay ipinagbabawal sa Islam. Ano yung 5 bagay na pinaprotektahan ng Islam? Ad-din, an-nafs, al-aql, al-'ird, wal-mal. Ulitin natin. Ang relihiyon, ang buhay, ang mental na state, mental health, ang dignidad, at ang ari-arian. So itong 5 bagay na ito, ari-arian mo, dignidad mo, pag-iisip mo, yung iyong buhay, kalusugan mo, at ang iyong relihiyon, yan ay ipinag-uutos palagi ng Islam na pangalagaan. At hindi lang yung sarili mo, pati sa kapwa mo. The moment na yan ay nakakasira ng kalusugan o ng buhay ng ibang tao, yan ay bawal. Yan ay nakakasira ng pag-iisip ng tao, yan ay bawal. Nakakasira ng dignidad ng tao, ng sarili mo, yan ay bawal. Ng kayamanan ng ibang tao, yan ay bawal. Ng relihiyon mo o ng ibang tao, yan ay ipinagbabawal. At sabi nga ng mga ulama, sa 5 mga bagay na ito, sa daruriyatul khams, yung buhay, yung isip, yung dignidad, yung kayamanan, at yung relihiyon, ang pinaka-priority natin na protektahan ay yung ating din, yung ating religion. This is something that we should prioritize. Above all things, we need to prioritize protecting our religion. Why? Bakit? Kasi number 1, ang purpose ng pagkalikha sa atin ay upang sambahin si Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ang main purpose ng paglikha sa atin. Wa ma khalaqtal jinna wal insa illa liya'budun, Surah Adh-Dhariyat verse 56. Hindi ko nilikha ang tao, ang engkanto at ang mga tao liban na lamang upang ako ay kanilang sambahin. At bukod pa dito, dahil kung sino man ang pangalagaan niya ang kanyang din, pangalagaan natin ng Islam, pangangalagaan ng Islam ang lahat ng bagay ng ating binanggit. Pangalagaan mo ang Islam, pangangalagaan niya ang dignidad mo, dignidad ng kapwa mo, pangangalagaan niya ang buhay mo at kalusugan ng kapwa mo, pangangalagaan niya ang pag-iisip mo at pag-iisip ng kapwa mo, at gayon din ang kayamanan, pag-aari ng iba. Kaya ang pinakamainam na protektahan natin ay ang ating pananampalataya. So anything na nagko-contradict dito sa 5 bagay nito. Bigay tayong example. Anything na makakaapekto sa iyong kalusugan o sa iyong buhay. Kaya sa atin sa Islam, hindi tayo naniniwala na maaari yung tinatawag na terorismo. Yung pagpatay o pagkitil ng buhay ng mga tao na mapayapang namumuhay at wala silang ninanais na kasamaan sa Islam at kamusliman. Hindi tayo naniniwala sa ganun. Tulad ng mga extremists. Bakit? Kasi tayo nangangalaga tayo sa buhay. Hindi rin tayo naniniwala na pinapayagan sa atin ng suicide bombing o kaya yung pagkitil sa ating mga buhay o kaya yung paglagay sa ating mga sarili sa kapahamakan. Ano sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala? La taqtulu anfusakum, huwag ninyong patayin ng inyong sarili. Wala tulqu aydikum ila tahluka, huwag ninyong ilagay ang inyong mga sarili sa kapahamakan. So anything, any action, any situation na maglalagay sa iyo sa kapahamakan o sa ibang tao sa kapahamakan, yan ay ipinagbabawal ng
Islam. Yan ay pinagbabawal ng Islam. Pagdating naman sa mental health, pagdating sa dignidad ng mga tao, ng sarili mo, ipinagbabawal ng Islam ang mga makakasira nito. So hindi pwede sa atin yung pagbitaw ng mga masasakit na salita. Matik yan. Kahit nga logic gagana sa atin, alam natin na hindi tayo nagbibitaw na dapat ng masasamang salita o masasakit na salita sa ating kapwa. Gayon pa man, makakita tayo ng mga ganito. Tapos sabihin nila, kasi wala namang pinagbabawal. Paano walang ipinagbabawal? This is the opposite of the wisdom or the isa sa mga mainuutos sa atin na pangalagaan yung mental state at dignidad ng bawat isa sa atin. Yung riba, for example, yung chismis, pwede ba yan sa Islam? Bukod sa mga hadith na binanggit natin, napakadami, alam niyo yan, yung mga verses, na ang halintulad ng tao na naninira sa kanyang kapwa ay para bang kakainin niya yung patay na, yung laman ng patay na kanya ng kapatid niya na patay. So, yun yung halintulad ng tao mga naninira sa kanilang kapwa. So, paano mo yan malaman na haram? Bukod dun sa verse, katulad sinabi ko, if it contradicts taking care of the mind and dignity of yourself and the others. Automatic. Bawal sa atin ang pagnanakaw, bawal sa atin ang pangingikil o sabihin natin pang-aagaw ng mga ari-arian ng ating kapwa. Kasi yan ay pinapangalagaan sa Islam. Tapos idagdag mo pa ngayon yung mga verses ng mga hadith na nagsabi na yan ay pinagbabawal. So anything that contradicts the 5 essentials, that harms the 5 essentials, life, mind, dignity, wealth, religion. Kalusugan at buhay, pag-iisip, dignidad, ari-arian at ang relihiyon, yan ay ipinagbabawal sa Islam. Yan ay ipinagbabawal sa Islam. So, sisters, brothers, sa mga nakikinig sa live, inshallah ta'ala, tatandaan natin na yung iniisip natin na mga maliliit na bagay, yan ay pinagbawal ng Allah subhanahu wa ta'ala dahil siya ang nakakaalam ng lahat. May mga nagsasabi, bakit naman ipinagbabawal ito kasi ganito, kasi ganyan. Mayroon namang mabuting may dudulot. Hindi nagsimula yan ang pagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi yan agad-agad na ipinagbawal sa mga Muslim noong panahon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yan ay unti-unti hanggang sa matanggap nila. Ang kaibahan natin sa panahon natin ngayon, panahon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sinabi na ng Allah subhanahu wa ta'ala na kumpleto na ang relihiyon, kumpleto na ang Islam. So yung mga ipinagbawal, hindi mo na pwedeng sabihin na hindi pa yan bawal ngayon. Ang bawal, pinagbawal ng Allah subhanahu wa ta'ala simula sa panahon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mananatili yan na bawal hanggang sa araw ng paghuhukom kahit nagawin pa yan ng lahat ng tao. Ano ba ang epekto ng paggawa ng mga ipinagbabawal? Hindi tatanggapin ang ating mga gawain, hindi tatanggapin ang ating sala. Sa iba't ibang mga hadith, yung pagpunta doon sa mangkukulam o yung pag-inom ng alak, may mga hadith na kung saan hindi tatanggapin yung ating mga sala sa loob ng ilang mga araw. Isa yan. Pero ang nakakatakot mga kapatid, mga magulang, pananampalataya, kapag ikaw ay gumawa ng haram, ikaw ay gumagawa ng bagay na kinamumuhian at kinagagalitan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Nilalayo mo ang iyong sarili kay Allah. Kaya wala kang tawfik, walang guidance. Lahat na lang ng decision making mo pinagsisisihan mo. At kapag dumadami ang kasalanan, humihina ang iman, lagi kang depressed. Wala kang pagtitiwala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Minsan nagtataka ka, bakit ganun ustad? Hindi ko na kaya yung magsala before, kayang-kaya ko magsala ng napakadaming beses, mag-memorize ng Quran or ganito or ganyan. Wala na yung blessings ni Allah subhanahu wa ta'ala. Mahirap nang magsaliksik ng kaalaman. Tapos nandiyan ka palagi depressed. Nandiyan ka palagi stress. Walang contentment. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Innal 'abda idza akhta'a khati'a nakatat fi qalbihi nuqta sauda." Ang isang tao kapag siya ay gumawa ng isang kasalanan, matutuldukan ang kanyang puso ng isang maitim na tuldok.
Kapag siya ay humihingi ng kapatawaran kay Allah subhanahu wa ta'ala, nagbabalik loob kay Allah, nawawala yung maitim na tuldok na yun. Ngunit kung siya ay paulit-ulit na bumabalik, kahit yung papel, sulat ka gamit mo yung lapis, burahin mo, mabura mo yung sinulat mo, pero nandun na yung lamat. Nandun yung palatandaan ng itim. So, ganun din sa kasalanan. Pagka ikaw ay bumalik, anong mangyayari? Lalo nang magdidilim ang iyong puso. Pag nagdilim ang puso mo, anong mangyayari? Wala nang gabay. Walang kakontentuhan, walang kapayapaan sa pag-iisip mo. Paano ka magiging payapa? Isipin mo, hindi mo alam kung sakaling mamatay ka. Napakahirap ng ganong sitwasyon. Minsan ba na-realize, naranasan nyo ba to? Yung minsan nalagay nyo yung sarili nyo sa sitwasyon na kung saan andun kayo sa haram. Tapos bigla na lang nagkaroon ng aksidente o ng trahedya. Tapos na-realize mo, subhanallahil adim. Mamamatay ako ngayon. Kung mamatay ako ngayon, impyerno ako. Nalagay kayo sa ganyang sitwasyon. Napakahirap magkaroon ng kapayapaan sa isipan. Yung matutulog ka tapos alam mo may ginawa kang haram na maaaring sisingilin sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala o paparusahan ka ng Allah subhanahu wa ta'ala dahil sa bagay na yon. Kapag paulit-ulit kang gumagawa ng kasalanan, tatanggalin ni Allah subhanahu wa ta'ala yung tawfiq, yung gabay. Maghihina ang iyong pananampalataya. Mawawalan ka ng blessings. Mahirap ang pagsaliksik ng kaalaman. Depressed ka, stress ka. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ito yung sitwasyon mo dito sa mundo. Paulit-ulit kang gumagawa ng kasalanan, magkakaroon ka ng cover sa puso mo. Tatakpan ni Allah subhanahu wa ta'ala yung puso mo dahil sa iyong mga ginawa. Pero alam mo kung ano yung masakit sa araw ng paghuhukom? Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kalla innahum arabihim yawma idhin lamahjubun. Yung mga tao na ganito, paulit-ulit nagkakasala, hindi taimtim at hindi taus-puso yung kanilang pagbabalik loob, kabilang sila sa mga tao sa araw ng paghuhukom na matatakpan yung kanilang mga paningin. Ibig sabihin ng matatakpan yung kanilang paningin, ibig sabihin hindi nila makita si Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pinakamalaking biyaya na makakamtan ng isang mananampalataya sa araw ng paghuhukom, yung makita mo si Allah subhanahu wa ta'ala. Napakasakit na yung mga tao, mga mananampalataya, makita nila si Allah subhanahu wa ta'ala, kabilang ka sa mga tao na hindi mo makita si Allah. Dahil sa patuloy na paggawa mo ng mga haram. At alam natin, bawat isa sa atin, hindi mo na kailangan magturo, hindi mo na kailangan isipin, ang napapasok ko sa isip ko si ganito. Bawat isa sa atin, alam natin. At napakahirap sa generation natin ngayon, sa lugar na kinabibilangan natin ngayon, napakahirap umiwas sa mga bagay na ipinagbabawal. Hanggat maaari, iwasan ninyo yung haram. Hanggat maaari, iwasan ninyo yung haram. Pinanganak kayo na hindi nabubuhay sa haram. Iwasan natin ang haram, mga kapatid. Ya ayyuhalladhina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. O kayong mga mananampalataya, kumain kayo mula sa mga malilinis, mga halal na aming biniyaya sa inyo at magpasalamat kayo kay Allah. Paano kayo magpasalamat? Layuan ninyo yung haram. Gumawa kayo ng kabutihan, layuan ninyo yung mga ipinagbabawal. Kung tunay na kayo ay sumasamba sa Kanya. Inshallah ta'ala, bilang panghuli, babanggitin ko sa inyo yung hadith na kanina, hindi natin kinumpleto. Ito yung hadith ni Nu'man bin Bashir radiyallahu anhu. Kanya sinabi, innal halala bayyin wa innal harama bayyin. Ang halal ay paliwanag na at ang haram ay maliwanag. Maliwanag ang halal sa haram. Sa pagitan nila, wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna kathirun minan nas. Sa pagitan ng halal at haram ay mga bagay na mayroong pagdududa. 50-50, 40-60, 70-30, basta mayroong pagdududa. Nakaramihan sa mga tao hindi natin alam. Famanittaka syubahat faqad istabra li dinihi wa irdihi.
Sino man yung niligtas niya yung kanyang sarili mula dito sa mga may pagdududa, 50-50 ka, halal ba o haram, may halo ba o wala. Kung niligtas mo yung sarili mo dito, nilayuan mo yung mga may pagdududa, tunay na niligtas mo ang iyong sarili at ang iyong relihiyon, ang iyong dignidad, mula dito sa mga may pagdududa. At sino man ang makagawa ng mga bagay na mayroon kang pagdududa, kaya ka nagdududa kasi yan ay haram. Kung ginawa mo pa rin may pagdududa ka, tunay na ikaw ay nakagawa ng haram. Waman waqa'a fi syubuhat waqa'a fil haram. Waman waqa'a fi syubuhat waqa'a fil haram. Taib. So maliwanag itong hadis, Nalilito ka pa din, Ustad, hindi talaga ako sure. Sa totoo lang, sarili mo na lang yung hindi sure. Meron ka na lang interest. Kasi katulad na sinabi natin, pag binalikan mo ang Quran, so na maliwanag. Kung meron kang doubt, bigyan kita ng napakasimpleng, sabihin nating technique. Nagda-doubt ka pa rin, talagang 50-50 ka, ano ba dapat gagawin mo ba o hindi? Sabihin ko sa iyo, kung sakali man, buhay ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kung nabubuhay ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gagawin niya ba yung ginagawa mo? Kung ang sagot hindi, anong ibig sabihin niyan? Yan ba ay halal o haram? Kung buhay ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung pinagdududahan mo na gawain, halal ba o haram? Tanungin mo sa sarili mo, kung buhay siya, gagawin niya ba yan? Kasama ba siya sa mga gumagawa niya? Ano sa palagay mo sasabihin niya? Kung ang sagot, hindi niya gagawin, hindi siya kasama sa mga ganitong gumagawa noon, alam mo na kung ano yung ibig sabihin. Ano yung mga gawain na tinutukoy ko, alam ng bawat isa. Kung ikaw, datnan ng kamatayan, at ginagawa mo yung bagay na pinagdududahan mo na halal o haram, at makaharap mo si Allah subhanahu wa ta'ala, sa palagay mo, ano yung sagot niyo? Matutuwa ba si Allah o hindi? Kung confident ka na hindi ka papakusahan ni Allah subhanahu wa ta'ala, kung 100% sa palagay mo na yung ginagawa mo mabuti, pagpatuloy mo. Kung meron kang pagdududa, sabi nga ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, da ma yaghibuka ila ma la yaghibuk. Iwanan mo yung mga bagay na meron kang pagdududa at gawin mo yung mga bagay na wala kang pagdududa. At hinihiling ko kay Allah subhanahu wa ta'ala, kung sakali ikaw man na nakakagawa ng haram, at alam ko hindi lahat ay mayroong kakayanan, lalong-lalo na yung mga tao na kapit sa patalim. Again, hindi kita pinapatamaan. Ito ay paalala. May kakilala ka, kamag-anak mo, mahal mo sa buhay, malapit sa iyo, gumagawa ng haram o kasali sa paggawa ng haram. Hindi mo maiwan. Dua ka kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ilingin mo kay Allah subhanahu wa ta'ala na sana ilagay yung iman. Sana gabayan ng Allah subhanahu wa ta'ala, tulungan ng Allah subhanahu wa ta'ala na maiwanan yung bagay na ipinagbabawal. Ningin mo kay Allah subhanahu wa ta'ala, palabutin yung puso mo, puso ng tao na yon. Dahil tunay na si Allah subhanahu wa ta'ala ang may hawak ng ating mga puso. Inshallah ta'ala, hanggang dito na lang. Meron kayo napulit na kabutihan. Kung meron kayo tanong, pwede kayo magtanong inshallah. Kung wala naman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustad, tumatanggap po ba kayo ng katanungan? Inshallah, walang problema. Go on. Sinabi ko, if So, alhamdulillah.